Good day mga kabombams Bookplate. Ang dami kong nare-receive ng comments paano nga daw ba mag-transfer ng funds from all GCash account papunta sa bago nyong GCash account. Well, today, ito yung pinaka-latest version ng tutorial na to kung paano nga ba natin gagawin yon. First, kailangan natin mag-login sa ating new GCash account and kailangan fully verified na etong account natin. And punta lang tayo dito sa may profile, dito sa lower part ng ating GCash app. And once na makapunta tayo dito, hintayin lang natin mag-load. And dito, makikita natin yung help center. I-tap natin tong get help. And dito, sa may help center, i-tap natin dito sa may search help center yung pinaka-keyword ng ating concern. So dito ang ita-type natin, transfer funds. Once na ma-type na natin dito yung pinaka-keywords, ang gagawin natin dito, isi-search na natin. Okay? So, tap nyo lang i-enter dun sa inyong keyboard. So, hintay lang natin and habang loading pa mga kabombams, huwag nyong kalimutan. Like, subscribe, and hit the notification bell for good luck. Dito makikita natin yung related na topic dun sa ating keywords na tinype. So, i-close ko lang tong advisory nila and dito mababasa natin yung how do I transfer funds with GCash for business. So, kung for business, yun yung iselect nyo. Pero tayo, under tayo nitong transfer funds and services from my old GCash account. Okay? So, meron na din ditong article so pwede natin basahin dahil meron tayo ditong option na pagpipilian. So, scroll ko lang para makita nyo. So, dito, once na mapindot na natin, close ko lang ulit to. Makikita natin dito na meron option A. Kung ikaw ay meron pang access dun sa iyong old GCash account, mas madali dahil kailangan mo lang mag-login doon and syempre, isi-select mo lang yung send money, then pwede mong piliin din yung bank transfer, then input mo lang doon yung bago mong mobile number kung saan doon mo i-send yung pera nung iyong old account. Pero kung wala ka ng access or hindi mo na mabuksan yung iyong GCash account, don't worry dahil meron naman ditong option B. Okay, so scroll lang din natin pataas. Ito yon, you cannot access or log into your old GCash account. So dito kailangan natin mag-request ng submit a transfer request. Kung wala na yung ating old number or nawala yung ating SIM, maaari din na deactivate, madami pang ibang dahilan. So, scroll lang natin pataas para makita natin dito yung chat with GG. Pero kailangan na fully verified yung inyong GCash account na bago, okay? So, dito i-tap na natin yung chat with GG para makapag-start na tayo. And yes, dapat dito rin kayo sa loob ng inyong GCash account gagawa nito. Kasi kapag sa may Google Chrome, mas iba yung way and baka hindi maging successful. And hintay lang natin yung greetings si GG and dito ay type na natin yung ating concern. So, transfer funds. Ayan, so kinumpleto ko na, hindi hintayin lang ulit natin yung respondy GG. Pasensya na kayo, medyo mabagal din kasi yung internet ko now. So, dito sasabihin, kailangan natin i-clarify kung tama nga ba yung pagkakaintindi sa atin ni Gigi. So, dito, kailangan natin i-type yung lost SIM. So, nagkamali lang ako, nag-go ko lang yung letter L. Pero, ang input nyo dito, lost SIM. Okay? Para mas malinaw and para if ever na nawala yung SIM card nyo at wala na talaga kayong access, hindi pa kayo nakakakuha ng duplicate SIM card nyo, mas may inam na input natin dito na lost SIM talaga yung inyong problem, okay? Pareho na lang din yon kapag halimbawa nawala yung cellphone nyo. Syempre, mawawalan din kayo ng access sa inyong SIM card, pero pwede naman kayo mag-request ng duplicate or replacement SIM card. So, dito, input na natin yung mobile number natin. So, kapag nasa ibang bansa kayo or international number, iba yung format ng number, okay? So, now, as per checking, sabi dito ni GCash, yung ating number daw or yung account natin ay still active. So, meron tayo ditong pagpipilian. So, gusto ba natin na i-temporarily suspend yung old GCash account natin dahil nawala yung SIM card natin o kaya yung cellphone? Or yung pangalawa naman na pwede natin piliin dito
gusto na natin i-transfer yung funds natin and yung services galing dun sa ating old account papunta dito sa bago natin account. So, pipili lang kayo dito. Kung gusto nyo lang ipa-temporarily suspended yung inyong old GCash account dahil may balak kayong kumuha ng replacement SIM card na pareho nung numero nung nakaregister dun sa inyong old GCash account, pwede naman. So, ang piliin nyo dito yung number 1. Yun ay kung gusto nyo pang i-open yung inyong GCash account and humingi ng replacement SIM card sa inyong telecom. For example, Globe yung SIM card nyo, nawala yung mobile nyo, nawala yung SIM card nyo, pwede naman kayong kumuha ng kaparehong numero ng inyong SIM card na nawala. Okay? But kung decided na din kayo na ma-delete na yung old account nyo once na ma-transfer na yung funds sa inyong bagong GCash account, ang piliin nyo dito yung 2. Huwag nyo pipiliin to kung hindi kayo decided na ma-delete na din yung old GCash account nyo. Now, dahil ang tutorial nga natin ay transfer natin yung funds, ang in-input ko dito ay number 2. Now, i-input naman natin yung bago nating mobile number kung saan yun yung makaka-receive ng funds nyo galing dun sa inyong old GCash account. Now, para makapag-proceed ng GCash, kailangan nyo i-confirm kung tama nga ba yun na input nyo dito mobile number sa kayong old mobile number na nakaregister dun sa inyong old GCash account. Kung tama naman and willing na kayo na ma-transfer na nga yung funds, i-type nyo dito yung yes, correct. And take note mga kabomboms, lahat ng services dun sa inyong old GCash account ay matatransfer na nga sa inyong bagong GCash account. And kailangan nyo tandaan, yung old GCash account nyo ay makuklose na yan and hindi na kayo makakapag-access nun kahit pa kumuha kayo ng replacement SIM card, okay? By the way, about nga pala sa may GSave products, kung meron yung account nyo, ang kailangan nyong i-contact doon ay yung bank para i-update yung mobile number nyo, okay? So, ang meron lang dito or ang matatransfer lang lahat dito ay etong G-Credit and yan. So, bibilugan ko na lang para mabasa nyo. Pero kapag about sa may GSave, kailangan kumontak din kayo dun sa may partner banks. Na kung agree ka dun sa terms and conditions na binasa ko, itatype mo lang dito yung yes and magpuproceed na yung GCash sa pagde-transfer ng funds mo papunta sa iyong bagong GCash account. And hindi na kasi ako makakapag-type dito ng yes kasi hindi naman ako magre-request ng funds. So pinakita ko lang to sa inyo para alam nyo yung gagawin nyo and syempre para makuha nyo yung pera nyo dun sa inyong old GCash account. Once na ma-type nyo na dito yung yes, magpuproceed na sila and ino-notify ka nila pwedeng sa email or sa inyong bagong mobile number. Okay? Basta walang problem yung inyong old GCash account or wala silang nakitang problema sa inyong account. So, magno-notify pa rin naman sila kung ano yung nakita nila sa inyong account. Pag halimbawa wala kayo na-receive, pwede naman kayo mag-follow up. And minsan nagbibigay din sila ng reference number na pwede nyo i-monitor. Okay? Or gamitan kapag halimbawa gusto nyong i-follow up etong ginawa natin. So, hanggang dito na lang ang video natin for today. Thank you for watching and stay blessed everyone.